Panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, inakusahan ng isang magiting na congressman, si Congressman Tabi Sendanya, si Chis Escudero na takot ka ba kay BP Sara? Iyan. Tinatanong, natatakot ba ang liderato ng Senado kay BP Sara kaya hindi matuloy-tuloy ang impeachment? Yan po ang tanong, no? Isa pa po, pag-usapan din po natin ito si French Castro ay nagbigay ng babala, no? Babala. Ayon kay French Castro, yang mga kulto ni Duterte sa Senado ay pupuksain ng taong bayan. Grabe yung salita, no? Pupuksain. For the lack of better term. Pupuksain na po. Antindi na nung mga salita ni French Castro, no? Hindi na lang simpleng babanatan, tutuligsain, pupuksain. Parang mga maligno. Usapang maligno na ba, French Castro? Yan po ang pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Sumagot din po si BP Sara tungkol po dyan sa maitatawid ba. Yan pong impeachment papunta ng 20th Congress. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Mahina ba audio natin? Okay, pag-usapan na po natin, no? Mga kapatid, ito po, nakakagulat to si French Castro, no? Nagbigay po ng babala. Antindi, no? Basahin po natin yung babala nito ni French Castro. Sila na lang po, alam nyo yung etong sama-samang sama-sama pong mga Akbayan, Makabayan Black, mga Dilawan, yan talaga ang peste. Mga peste sa ating buhay, no? Okay. Una, French Castro, bakit mo sisisihin yung mga senador na maka-Duterte? Ang tawag niya pa sa mga senador na mga Duterte ay kulto ni Duterte. Usong-uso na yung kulto ni Digong. Okay, na nagbigay siya ng babala. Ito po ang sinabi ni French Castro. Ayan. Magandang umaga naman, Ram. Sabi ni French Castro, ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo sa Senado? Hindi. Well, si French Castro, ang hilig niya ng well, no? Well, itong pwersa na ito, tingin ko, taong bayan ang pupuksa sa inyo. Alam niyo, yung mga usapang puksa, parang mga, saan ba natin naririnig yan? Yung mga insekto, di ba? Yung mga, o kaya mga maligno, mga multo, yung mga tikbala, yung mga lamang, yung mga kakaiba. Di ba? Yung mga aswang. Diyan lang po ginagamit yung salitang puksa, no? Pupuksain kayo ng taong bayan. Ito naman talaga si model, no? Si St. Peter's model. Okay. Tuloy natin. Doon sa ginawa ninyong pagde-delay at doon sa balakin ninyong wag ituloy ang impeachment at proteksyonan si BP Sara Duterte. Yan. With due respect sa Senate President, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan? Dito muna tayo, Dito muna tayo sa pupuksain ng taong bayan. Alam mo kung magsalita si French Castro, kala mo kakamping yung taong bayan. Kami po yung tinatawag yung taong bayan. May iba pa ba kayong taong bayan?
Hindi mo kakampi yung taong bayan. Ano patunay na hindi mo kakampi? Huwag kang magsalita sa taong bayan. Ang patunay na hindi panig sa iyo ang taong bayan, ha? French Castro. Hindi ka nga binoto ng taong bayan. Di ba? Etong mga sinasabi mong kulto ni Duterte, ito yung mga binoto ng taong bayan. Number 1 senator, si Bongo. Oh, number 1, ha? Oh. Ibig sabihin, yung mga taong bayan, kaya binoto yung mga pro-Duterte para iligtas si BP Sara. Kasi yan po yung isa sa mga sinasabi ng mga senatoriables eh. Iboto nyo kami para mailigtas natin. Kahit po si Tatay Digong, ang sabi niya, iboto ninyo yung mga senador ko, yung Duterte, para mailigtas si BP Sara sa impeachment. Yung boto po ng number 1 na si Bongo, boto po yan na tumututol sa impeachment. Ano ba yung sinabi mong pupuksain? Minsan hindi na po nila alam eh. Nagsalita na po ang taong bayan. Sinabi po namin noon na itong eleksyon na to, para iligtas si BP Sara sa impeachment. Kung ano ang naging resulta ng eleksyon, no? Kung paanong binasura yung mga senatoriables ni Bongbong. Yun po ang gusto ng taong bayan. Bakit niya pupuksain yung mga kumukontra sa impeachment? Ikalawa, ibig mo sabihin, French Castro, mga Duterte senators ang nagde-delay ng impeachment? Duterte pala si Chis Escudero. Ha? Duterte pala si Chis Escudero. Oh, medyo mahina raw yung DDS. Kahit na pangalawa na po sa pinakamaraming boto ang Duterte Youth, mahina pa rin sa kanya. Ano ang malakas? 3 po ang seat ng Duterte Youth, mahina pa rin sa kanila. Wala talaga tayong magagawa eh. Ano ba gusto ninyong malakas? Yung number 0? Kasi number 1, Akbayan. Number 2, Duterte Youth. 3 seat. Ilan lang po may 3 seat? Alam ko 2 o 3 lang, no? Mahina pa rin. Mahina pa rin sa inyo mga Duterte. Kailan kami lalakas sa pananaw ninyo? Pangalawa na, mahina pa rin. 2 milyon na boto. Okay, balikan natin to si French Castro. Wala na sa hulog eh. Si Chis Escudero ang may dahilan kung bakit na-delay ang impeachment, French Castro. Anong kinalaman dyan ng mga Duterte senators? Kasalanan niya ni Chis. Iba yung amo ni Chis. Very obvious naman kung sino yung amo ni Chis. Ikaw naman, Franco. Ginagawa niya namang bobo yung mga tao. Obvious na hindi naman Duterte yung amo ni Chis Escudero. Tapos sasabihin mo, kulto ni Duterte yung humaharang sa impeachment. Ano ba ang pronouncement ni BP Sara? Ituloy na yan kasi gusto niya maklear yung pangalan niya. Hindi mo ba naisip yun? French Castro? Na kaya ayaw ituloy para hindi maklear yung pangalan? Gusto naming ituloy. Bloodbath nga ang gusto namin. Kaya lang, ba't kami makikialam? Pabor sa amin kung hindi matutuloy yan. Ikaw naman, French Castro, hindi yan Duterte si Chis Escudero.
With due respect sa ating Senate President, sabi ni French Castro, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo? Yung taong bayan ba o si Duterte? Alam mo, ang pagpoprotekta, hindi, iba yung intention niya ni Chess Escudero. Hindi niya pinoprotektahan si Sara Duterte. May ibang pinoprotektahan yan. Di ba? May ibang pinoprotektahan yan at hindi si Sara. Ngayon, sa tanong mo, may pagkakaiba pa? Ang pagpoprotekta kay BP Sara ay pagpoprotekta sa taong bayan. Bakit? Binoto yan ng taong bayan eh. 32 million. Pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag pinoprotektahan mo yung vice presidency ni BP Sara, pinoprotektahan mo actually yung boto ng taong bayan. Binoto yan bilang vice president. Walang karapatan. Ilan daan ba yung pumirmang congressman? Walang karapatan yung kahit pa 300 pa yung pumirmang congressman, walang karapatan yan na tanggalan. I-disenfranchise. Yung boto ng 32 million, hindi pwedeng basta-basta tanggalin ng 300 congressman. Naging congressman lang kayo, yung mga power sa utak nyo, akala nyo kayo na talaga yung representative ng taong bayan. Eh. Si BP Sara, hindi lang po siya representative ng taong bayan. Niluklok siya. Kayo, ilan ang bumoto sa inyo? Sa mga congressman, ilan ang bumoto sa inyo? Binoto siya, niluklok ng 32 million. Tapos tatanggalin nyo lang. 300 lang kayo. Wala pong kontra dun. Hindi po pwedeng mamili taong bayan ba o si Sara Duterte. Ano yan? Ang pili dyan, taong bayan ba? Kagustuhan ba ng taong bayan o kagustuhan mo Franz Castro? Anong kagustuhan ng taong bayan? Maging vice president si Sara. Anong kagustuhan nyo? Anong kagustuhan mo, Castro? Matanggal sa pagiging vice president. Ikaw ba ang taong bayan? Bakit nyo sasabihin na sino pinoprotektahan? Si Sara ba o taong bayan? Hindi po magkakontra yung taong bayan tsaka si Sara. Kayo. Lalo ka na, Franz, isa ka. Tsaka yan si Tabinging Serdanya. Kayong mga congressman ang kumukontra sa kagustuhan ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, yung binoto nila, yun yung maluklok, hindi yung gusto ninyong iluklok. Tuloy natin ang sinasabi na to ni French Castro. Kaya mag-isip-isip kayo, no? Sinong pinoproteksyonan nyo, lalo na yung mananalong senador sa nakaraang eleksyon? Gigil na gigil sa nakaraang eleksyon? Yun na nga eh. Ikaw, nilaglag ka na ng tao. Yung sinasabi mong taong bayan, hindi ka mahal, hindi ka love. Ayaw sa'yo, Franz Castro. Kaya wala kang karapatang magsalita ng taong bayan in behalf of taong bayan. Wala kang karapatan. Kasi hindi ka love ng taong bayan. Pang-ilan ba si French Castro? Paki-search nyo nga kung pang-ilan yan. Propaganda lang yan ni Miss St. Peter Muse, boss ba? Yan lang naman sa kanila lahat. Propaganda lang naman talaga sa kanila lahat. Wala namang matinong sasabihin niya mga yan, kundi propaganda lang lahat eh. Okay, sinagot po ni Chis Escudero itong paratang ni Tabingi sa Serdanya. Ano po ba yung sinabi ni Serdanya? Ayon po kay Akbayan Representative Percy Serdanya,
Sabi ni Sendanya, the public wants a trial. Ang publiko ay gusto ng trial. Pwede, di ba? Tama naman. Okay. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness to face one. Maski daw po ang inimpeach nilang si BP Sara ay gusto po ng trial. Correct. Buti pa to si Tabingi. Hindi sinasabi na ayaw ni BP Sara eh. Gusto po talaga namin, mga Duterte, lalo na kami mga vlogger. Content din yan. Content din yan. Uy, Chis habang nagsasalita pala si Hontivirus tinalikuran mo pala, Chis Ikaw naman talaga, Chis. Pero alam niyo po, pag nanood po kayo ng mga Congress at Senado, habang po nagsasalita, kanya-kanya rin silang dakdakan. Sa aktual po, mga walang pakunda. Kunwari, merong nag-i-speech, tapos may nagbabalitaktakan. Sila kanya-kanyang kwentuhan. Kaso, nakapokus yung mga camera, Chis Nakita ka na tumalikod ka na Kaya ngayon, tinalikuran mo raw si gagatasan na ng mga kakamping at dilawan yan. Alam mo naman yung mga yan Ay, yung mga dilawan at kakamping, maliliit na bagay yung mga niyan, yung mga pinagkakaabalahan. Tinalikuran, putya. Salitaan na ng mga walang kamatayang salitaan hanggang 2028 na yan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Okay. Tuloy natin to sinabi ni Tabi. What's stopping the Senate? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Natural. Just imagine, di ba? Unnecessary. Bakit po unnecessary? Sa leadership po ngayon, sa BBM leadership, unnecessary na yan Unnecessary po yung impeachment. Bakit po? Nakwenta na nila Hindi makukonvict si BP Sara dahil may numero si BP Sara. Kahit na anong gawin ng mga to, hindi nyo makukonvict si BP Sara. Yan yung alam ng Malacanang. Si Chis Escudero, tauhan niya ng Malacanang. Kung sino man po yung nasa power ng Malacanang, tauhan lang po si Chis Escudero. Magta-trial sila, babagsak ang ekonomiya. Para saan? Eventually, sasabihin lang ng mga senador na mapapawalang sala pa si BP Sara. Kaya akala nyo ba ayaw namin yan? Ano pong mangyayari pag nanalo si BP Sara? Hindi nyo na pwedeng akusahan si BP Sara. Sinampahan nyo na ng reklamo. Wala nangyari. Mas gusto ng Malacanang na wag na mag-trial para habang panahon yung pwedeng akusahan si BP Sara na ginagawa ninyo araw-araw. Okay, tuloy natin. The people demand transparency. Ito na naman kayo sa the people Ang gusto ng tao, ayon sa boto, Tabi, ang gusto ng tao, ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Hindi nyo ba talaga maintindihan? Kaya number 1, si Bongo. Kaya tinambakan ni Bongo si Erwin Tulfo ng 10 milyon. Taong bayan kayo ng taong bayan People kayo ng people. Kakampi ng taong bayan ng mga Duterte. For your information lang. The people demand transparency. Tama na po ang pateka-teka.
Panahon na para magtrabaho. Tindi, no? Takot ka ba, Cheese? Natatakot ba siya kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Duterte or worse, actively protecting her. Tindi, no? Iba po ang pinoprotektahan ni Cheese, hindi po si BP Sara. O ngayon, ang tanong ko, sa iyo Percy at sa iyo Franz Castro, gigil na gigil kayo sa impeachment, di ba? Meron ba kayong malakas na ebidensya talaga labang kay BP Sara? Isang tanong, isang sagot. Meron ba talaga kayong lakas? Malalaman nyo ang lakas ng taong bayan. Meron ba kayong malakas na ebidensya laban kay BP Sara? Kung meron kayong malakas na ebidensya at ayaw ni Cheese na mag-impeachment, bakit hindi nyo nalang sampahan si BP Sara ng kaso sa korte? Ha? Badong, pwede ba sampahan ng Vice President ng kaso sa korte? Opo. Pwede po. Dahil ang may immunity lang po sa pagkakaso, ha? Pakinggan nyo po ito maigi. Baka hindi nyo pa po alam ng marami to. Ang may immunity lang po sa pagkakaso, presidente ng Pilipinas. So, pwede pong kasuhan si Vice President. Kasi sabi itong mga to, lagi nilang sinasabi na, dinidelay ninyo o hocus-pocus nyo yung impeachment. Ayaw ninyong ituloy. Pinoprotektahan nyo si BP Sara. May iba pa kayong recourse kung talagang may matino kayong ebidensya labang kay BP Sara. Korte. Bakit nagpipilit kayo sa impeachment? Bakit nagpipilit kayo na litisin kayo ng mga senador? Kasi naniniwala kayo na itong marami sa mga senador, dahil palibhasa hindi mga abogado, akala nyo, no, mananalo kayo sa mga hindi abogado. Bakit takot kayong magsampa ng reklamo sa korte? Kasi ang unang hinahanap sa korte, ebidensya. Wala kayong ebidensya, walang kaso. Wala kayong ebidensya, pag wala kayong ebidensya sa tunay na korte, dismiss ang kaso. Pag wala kayong ebidensya o testigo, dismiss ang kaso. Sino ang testigo ninyo na nag-hire na nga si BP Sara ng mga uutas sa mga mag-asawang Marcos at kanilang pinsan na si Romualdez? Sino ang testigo nyo? Iba po kasi yung iniisip lang, iba yung sinasabi mo lang, di ba? Out of galit, pwede ka magsalita. Di ba, nasasabi natin yan minsan. Uutasin kita. Pero hanggat hindi mo inuutas yung tao, ano lang yan, threat lang, di ba? Death threat. And death threat po, hindi po sapat yan. Dapat po ang mga kaso, ang mga kaso po dapat para mo tanggalin sa pwesto si BP Sara, matindi po ang kaso mo. Kasi kung lahat po, jaywalking, totoong may kasong jaywalking, halimbawa nag-jaywalking si BP Sara, pero sapat na ba yung jaywalking? Ano po ba yung parusa ng mga kaso na gusto ninyo? O yung sa confidential fund. Kailan po naging, sasabihin lang sa inyo ng judge, kailan pa naging kasalanan na ilihim yung confidential fund? Ilihim nga dapat yun dahil confidential. Sinagot na ng BP Sara yan. Magkakaroon siya ng kaso pag nilantad niya yung confidential fund.
bawal ilantad ang confidential fund. So ang gusto nyong ipagawa kay BP Sara ay illegal. Ilantad niya kung paano niya ginastos ang confidential fund. Ano sabi ng batas? Bawal. So si BP Sara sumusunod sa batas. Gusto nyo, kayo sundin ni BP Sara, hindi yung batas. O anong nyo rin? Pagdating sa korte, anong ikakaso nyo kay BP Sara? Kinakasuhan nyo siya dahil sumusunod siya sa batas? Actually, yun lang naman talaga ang nyo eh. Yun lang naman talaga yung angal nyo sa confidential fund eh. Hindi niya binubulgar kung sino yung kung saan niya ginastos yung confidential fund. Mali ba yun? Yun na naaayon sa batas. Kaya nga confidential eh. Anong bawal sa confidential? Yung ilantad mo. Kung saan mo ginastos. Katulad ng Pangulo, pinalalantad nyo ba sa Pangulo kung saan niya ginastos yung kanyang confidential fund? Hindi kasalanan na magkaroon ng confidential fund. In fact, inalaw nyo yan. Sino nag-approve ng 125? Si BBM. Bakit walang kaso si BBM? Tungkol sa 125. Siya nag-approve nun eh. Kung ang kinakaso nyo, may confidential fund si BP Sara nung unang taon niya, sino ba nagbigay nun? Humingi lang siya eh. Sino nagbigay? Si BBM. Bakit hindi nyo kinasuhan si BBM? Kung illegal yung pagbibigay ng 125. Ikalawang tanong, yung sumunod na taon, sino nagbigay ng confidential fund? Kayo. Sa Kongreso. Yung nagdemanda kay BP Sara, kayo nagbigay. Bakit nyo dinidemanda? Kayo pala nagbigay. Kasi daw ayaw ilantad, ayaw ipaliwanag ni BP Sara. Sinabi na nga ni BP Sara eh. Bawal. Ayon sa batas, abogado yun eh. Abogado si BP Sara eh. Bawal ilantad kung saan mo ginastos yung confidential fund. Bawal pala, bakit nyo gustong ipalantad? Tinanong nyo ba si BP Sara? May nakita ba kayo? Ang pondo ba ni BP Sara sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, panay confidential fund? Hindi. May lantad. Yung pwedeng yung alamin, pwedeng ipaliwanag. Meron. Bakit wala kayong problema sa hindi confidential fund? Kasi kayang ipaliwanag ni BP Sara yan. So, ano yung kinakaso nyo? Yung hindi niya pinapaliwanag. Bakit hindi niya pinapaliwanag? Ibig sabihin ba dong, halimbawa sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, may pondo na nakalaan, may pondo na nakalaan, na lantad, pwedeng itanong, oo, meron. Wala silang nakitang problema? Wala. Bakit? Pwedeng ipaliwanag eh. Pinapaliwanag kasi. Pwede nilang alamin. Saan sila nagkaroon ng problema? Sa walang magpapaliwanag. Confidential. Kasi, anak ng tinapay, maraming pondo. Yung pondong lantad, wala silang nakitang pagnanakaw, wala silang nakitang mga overpricing, wala silang nakitang anomalya sa lantad na pondo. Saan sila nakakita ng anomalya? Sa confidential. Bakit sila nakakita? Confidential yun. Ayun na nga, haka-haka nila lang yun. Kasi ayaw daw magpaliwanag ni BP Sara. Bakit putya, kahit kami, alam na namin eh. Bakit may Grace Piatos? Kasi alias yan. Anong alias yan? Sa mga confidential agent. Hindi. Wala talaga eh. Nag-research kami sa putya, bahala kayo sa buhay niyo. Titigas ng ulo niyo.
'Di ba? Yun lang naman po yun eh. Kaya bakit ayaw nyo magsampay? Ito lang hamon ko eh. Bakit pinipilit nyo si Chis Escudero na ngayon na, ngayon na? O sige, ano yung sagot ni Chis Escudero? Ito po ang sinabi ni Chis Escudero sa kanilang lahat. Sumagot din si Chis eh. Sabi ni Chis Escudero, tinanong siya, di ba? Ikaw ba ay takot kay BP Sara? Kaya mo ano? O, sabi ni BP Sara, ni Chis Escudero, pain naman ang tanong na yan. Na yun. Ginagawa namin kung anong trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komento ay pain. Uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay BP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay BP Sara tutol sa impeachment, walang bali sa akin yun. Baliwala daw sa kanya. Kaya niya walang bali sa akin yun kasi nga gusto niyang i-rhyme-rhyme. Ito po yung sagot ni Chis Escudero. Pain daw yan na tanong. Yung mga ganyan uri na komento, klarong nanggagaling sa kampo ng tutol kay BP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan natin dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yon. Kung sila mismo yung hindi ito po, binalikan sila ni Escudero. Sabi ni Escudero, kung sila mismo yung hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porket gusto nila, ganun na. At nung ayaw naman nila, karapatan din nilang magpabanjing-banjing at i-delay yun. Sa madaling salita, ang gustong sabihin ni Chis Escudero, kayo nga, inupuan nyo ng matagal yan. Hindi nyo naman pinasa sa Senate eh. Nung pinasa nyo, gusto nyo kami madaliin. Pwede rin kaming pabanjing-banjing. Sa tingin ko, maling sagot yun. Pero, kayo manggalaiti. Pilitin nyo si Chis. Kasi po, sa totoo, wala naman talaga kayong kakayahan na magreklamo. Tignan nyo kami. Tignan nyo yung mga, nakikami na ako yung mga Duterte. May reklamo sa Supreme Court, may reklamo sa Ombudsman. Sa tingin namin, sa tingin ng mga Duterte leaders, nakagawa sila ng mga illegal. Nagsampa sila ng mga reklamo sa Supreme Court. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. Di ba? Kayo, pwede po kayong magsampa ng reklamo sa korte. Pero bakit ayaw niyong gawin? Wala naman talaga kayong ebidensya. Kasi ang mga judge marunong sa batas, tatanungin lang kayo, what do you mean by confidential in confidential fund? What is confidential in confidential fund? Can you divulge those subject matter? Naubusan ng English iba. Pwede nyo bang ilantad kung ano ang laman ng pinagkagastosan sa confidential fund? O kung hindi ang sagot, edi ano tong kinakaso nyo? Wala. Kaso na po siya, wala pa rin Hindi pa rin definite yung sinasabi nila Kinasuhan na nila, hindi pa rin define kung ano talaga yung kinaso nila. Kinasuhan nila si BP Sara ng anomalyang paggamit ng confidential fund. Ano nga? Walang numero Di ba? Kasi pag akusan mo po yung isang tao na magnanakaw, lalagay mo 600 billion ninakaw. Sa madaling salita, aasa lang po sila sa dami. Sa dami ng
senador na boboto pabor sa kanila. Eh natalo sila. Kaya nawalan na ng interes yung Malacanang. Bakit mawawalan na ng interes? Talo na sila, hindi pa nagsisimula yan, talo na sila. Kung magbobotohan, ang ultimate po niyan, pag natuloy po yung impeachment, magbobotohan din. Alam niyo po sa Amerika, ayan na tinatanong ni Sunny Santiago, alam niyo po sa Amerika, pag may nakatatak na confidential yung mga papeles, ni bawal mo basahin yun eh. Yung pagbabasa mo nun, ano ka na, may kaso ka na. Kaya dapat ang kasuhan to mga congressman eh. Bakit sila nagbabasa ng confidential fund? Ano ang mapalanin nyo kung ma-impeach si BP Sara? Bababa ang presyo ng ganador ng 10 piso? Matuloy ba 5-5 na flood control projects? Actually, ang mahita nila dyan, mawawalan sila na mabigat na kalaban. Di ba? Ini-eliminate po nila yung pinakamabigat nilang kalaban sa 2028. It's all about politics. Teka lang, baka meron pa tayong di... tama yung si Chis Escudero. Kayo nga, hindi kayo nagmadali. Biruin nyo, tinulugan ninyo, tapos pagpasa nyo pa lang, gusto nyo na kagad. Hindi, natapos na kasi yan. Alam nyo, sabi ko naman sa inyo, ito ilang beses ko nang inuulit, yung labanan sa impeachment, labanan po yan sa eleksyon. Kung sino po mananalo sa eleksyon, malamang panalo sa impeachment. Kaya po natin pinanawagan yung Duterte plus 2 iboto. Duterte plus 2 po tayo. Kasi para mailigtas po si BP Sara. Yun naman talaga yung ultimate natin. Ngayon, eto po, dagdag na po sa usapin kung makakatawid ba. Eto na problema nila. Nagsalita na po ngayon si Sara Duterte. Tinanong kasi si Sara Duterte, yung bang impeachment trial ni Sara Duterte kayang itawid mula 19 papunta ng 20? Ku-questionin daw nila yun. Malamang yan, sa 20th Congress, ibabasura na po yung impeachment. Technicalities. Kasi 19th Congress yan eh. Yung pinasa pa yan, 19th Congress eh. Iba na tong kongreso na to. Yung kalahati, natanggal na eh. Senador kalahati yung senador. Iba na rin ang komposisyon ng mga congressman. Kaya malamang sa malamang, ang mangyari po niyan, pagdating ng 20th Congress, sa tingin ko, ngayon palang 19th Congress, hindi na nila pag-uusapan yung impeachment eh. Sa tingin ko, magaganap sa September 11, magbobotohan yung mga senador. Kung tatalakayin ba natin to ngayon, kahit ilang araw na lang ang natitira, or ipaubaya na sa susunod na kongreso. At mananalo dyan, wag na natin itong talakayin ngayon. Tansya ko lang. Dalawa lang naman yan eh. Pag tinalakay pa rin nila, ang susunod na tanong, June 11 po. Ang susunod na tanong, tutuloy ba to? June 11 po. Sorry po sa pagkakamali. Tutuloy ba to sa 19 papunta ng 20th Congress? Ku-questionin ng kampo ni Sara Duterte. Kaya magmumukha lang po talaga silang tanga. Kawawa lang po sila pagdating po sa legalidad. Sino po ba mga matatalino dyan sa mga prosecutor na yan? Si Laila de Lima at si Shell Jokno?
Utot nyo. Naniniwala kayong matalino yan. Hindi ako magaling na politiko, pero yung iba po yung may practice ka eh. Iba po yung nagpa-practice ka sa korte. Iba yung sumisigaw ka lang, nakikinigan lahat. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede nang magbigay ng